Lahat po pa ay napagpala ng Panginoon sa ating pag-aawitan ngayong umaga. Amen. And I hope na sana tayo ay naka-ready, no? Na ready sa umagang ito before na tayo ay makapakinig ng kanyang salita. Though medyo may mga adjustments, no? Tulad kanina, gulat na gulat yung iba, biglang nag-start si Kuya Nato. Tayo po ay 9:15 na, simula po ngayon. Ano? At though tayo po ay gusto natin magkape sa umaga, siguro mas maganda po tayo ay mas maagang dumating. Ano? And isa po yan sa mga adjustments na ating gagawin simula po ngayon. Ang ating service po ay 9:15. At para po siguro, saktong-sakto rin po yan sa akin. No, sulitin natin yung 9:15 na yon. Pero po, tayo po ay nasa talakayin, no, ng usapin na sa Book of Galatians, na tema po natin ay no other gospel, no? At yan po ay tayo po ay nasa pangatlong linggo na ngayong araw na to. At from the last 2 weeks po natin pinag-usapan, ating nakita na si Pablo, no? Si Pablo ay nagpunta sa iglesia ng mga taga-Galatia, na kung saan pinapaalalahanan niya ang bawat mananampalataya doon patungkol sa mga katuruan na idinadagdag patungkol sa Ebanghelyo. Which is very vital. It's because yung kanila pong usapin noon ay mga usapin din po at issue sa panahon din po ngayon. No? Isa yan sa napakaganda na ating pag-usapan dahil bilang isang iglesia, ng iglesia ng Diyos, no, napakahalaga at napakalaking role nito sa atin na tila baga ano ba ang epekto nito sa atin bilang isang church, no? Na itong sinabi ni Pablo, itong ini-issue o pinaglalaban ni Pablo na kung saan ay dapat makita rin natin ngayon dahil tayo sa panahon ngayon ay hindi nalalayo sa kwento at issue nila noon. At sa ating po pag-uusapan sa umagang ito ay makibukas po kayo sa akin sa Galatians chapter 2, verse 1 to 10. At hayaan niyo pong basahin ko sa inyo sa salin ng Tagalog. Ang sabi po dito ni Pablo, pagkalipas ng 14 na taon, muli akong nagtungo sa Jerusalem kasama si Bernabe at isinama ko rin si Tito. Ngunit ako'y nagtungo dahil sa isang pahayag at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangaral sa mga hintil. Subalit palihim sa harapan ng makinikilalang pinuno, baka sa anumang paraan ako'y tumatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Subalit maging si Tito na kasama ko ay hindi pinilit na patuli bagamat isang Griego, subalit dahil sa mga huwad na kapatid sa lihim na ipinasok na pumasok upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami alipinin. Sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit, upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Subalit mula sa mga wari mga kinikilalang pinuno, maging anuman sila ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagtatangi. Ang mga pinunong iyon ay hindi nagdagdag ng anuman sa akin, kundi ang makita nila na nasa akin ay ipinagkatiwala ang Ebanghelyo para sa mga hindi tuli, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang Ebanghelyo sa mga tuli, sapagkat ang gumawa sa pamamagitan ni Pedro sa pagkaapostol sa mga tuli ay siya rin gumawa sa akin sa pagkaapostol sa mga hentil. At nang malaman nila ang biyayang sa akin pinagkaloob, ang mga na for us to embrace the true gospel. That the true gospel leads us to unity. No? Leads us to unity. Ang isang iglesia na namumuhay sa isang totoong ebanghelyo ay nagdudulot ito ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Pangalawa, gospel leads to truth. Ang totoong ebanghelyo ay magdudulot sa atin sa katotohanan. Hindi sa kalituhan, hindi sa pagkalayo sa Diyos, kundi sa katotohanan na sinasabi mismo sa salita ng Panginoon. And lastly, gospel leads to mission. Ang ebanghelyo, ang totoong ebanghelyo na pinanghahawakan ng isang iglesia ay magtutulak sa atin upang sumunod sa misyon na ibinigay ng Diyos sa atin. At sa umaga pong yan, dyan po iikot ang ating pag-uusapan sa umagang ito.
Ready na po ba tayo? Yan. 10:20 pa lang, so mahaba-haba pa. Hanggang 12 po ito, di ba? Joke lang po. Again, ang ebanghelyo at ang iglesia. No? Ano yung tatlong bagay na dapat nating maintindihan for us to embrace the true gospel? As a church, we have a role. No? Meron po tayo obligasyon bilang isang iglesia na makita natin at panghawakan natin yung totoong ebanghelyo. Dahil kung hindi, magagaya tayo tulad ng mga sinuunang iglesia na kung saan ang naglipana at nagkahiwa-hiwalay dahil napasukan ng ibang kaisipan ng ebanghelyo at sila ay pinasok ng pagdududa, pagkalito, pag-aaway-away, pag-uusig na sila mismo nag-uusig sa isa't isa, which is hindi dapat. Dahil ang totoong ebanghelyo, unang-una ay nagdudulot sa iglesia upang magkaisa. Gospel leads to unity. No? Pagkakaisa na kung saan ang katotohanan ay dinadala sa atin at lahat tayo ay nananampalataya sa bagay na iyon. May kita natin dito sa Galatians chapter 2, verse 1 to 2, no? In verse 1, ang sabi dito, at kalahati ng verse 2, then after, no? Sabi ni Pablo, pagalipas ng 14 na taon, muli ako nagtungo sa Jerusalem kasama ni Bernabe, at isinama ko rin si Tito. Ngunit ako'y nagtungo dahil sa isang pahayag. In English, it's because of the revelation that I came to Jerusalem. No? At sabi niya dito, isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na ipinapangaral sa mga hentil. May kita natin dito, when Paul, nung narinig ni Pablo, na sa mga taga-Galasya, naglilipana yung mga ibang katuruan, hindi siya bumalik ng Galasya upang ipakita na tama siya at mali ang tinuturo ng iba. Kasi ang tendency, kapag minsan meron tayong narinig na mali, at tayo ay nagpadala sa ating emosyon, sometimes, minsan, ang gusto natin ay patunayan na tayo yung tama at alam natin ang tama. Ang ginawa ni Pablo dito, siya'y bumalik sa lupain ng Jerusalem kasama ang kanyang dalawang alagad na si Bernabe at si Tito, at siya'y nakipagkita sa ibang mga mananampalataya na nangangaral na mga pinuno. At inilatag niya yung ebanghelyo na kanyang ipinapangaral. Hindi siya pumunta diretso sa iglesia, pero pinuntahan niya ang kapwa mananampalataya. Inilatag niya mabuti, ito ang aking ipinapangaral sa mga hentil. Probably, kung inyo pong pag-uusapan, ang Hudyo at hentil po ay magkaiba. Ang Hudyo ay yung lipi na kung saan pinili ng Diyos, ang hentil ay yung mga hindi Hudyo. The Jews and the non-Jews, which is technically, ang Mosaic law ay ibinaba sa mga Hudyo. So, ibig sabihin, para sa kanila, ang isang mananampalataya ay dapat tuli. Ang mga hintil ay hindi bounded ng Mosaic law. Hindi nila alam yung Mosaic law, kaya hindi sila sumusunod sa Mosaic law. So, probably, itong mga hintil na ito ay hindi mga tuli. Pero, ibig sabihin ba noon, ang ebanghelyo ay para sa mga Hudyo lamang? Yun ang ibinabahagi ni Pablo. Kaya niya pinuntahan sila Pedro kasi sila yung mga Hudyo. At sinabi niya, ito ang ebanghelyo na aking ipinapangaral. Kumbaga, siya ay pumunta kila Pedro, kila Santiago, for the clarification and confirmation na ang aking ibinabahagi ay hindi iba sa ibinabahagi ninyo. Na yung katuruan, na yung mga naririnig natin ay hindi doon nakasalalay yung ebanghelyo na ating ipinapangaral, bagkus ito ay labas doon sa Mosaic law at ang ebanghelyo ay patungkol lamang kay Jesus. Na ipinapakita dito ni Pablo na hindi niya pinuproof na siya yung tama. Pero gusto niya ipakita sa kapwa mananampalataya at sa iba na ang ebanghelyo ay patungkol kay Jesus. Hindi dahil sila ay Hudyo, hindi dahil sila ay hentil, hindi dahil sa kung ano man ang kanilang lahi o ang kanilang pinagmulan, kundi ang ebanghelyo ay patungkol lamang kay Jesus. Which is very common nowadays dahil marami sa mga iglesia sa panahon ngayon at sa mga katuruan na nagsasabi na ang ebanghelyo ay patungkol kay Jesus at meron pang ganito, ganyan. Ang daming plus.
Which is kung titingnan po natin, tulad ni Pablo, ang gusto niya ipakita dito na ang ebanghelyo ay patungkol lamang kay Jesus. Kaya nga yung tirada niya dito, yung kanyang paunang salita sa Galatians chapter 1 verse 1 to 5, ang sabi niya dito, si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao, sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ang Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. At ang lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mga iglesia ng Galacia, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, na sino? Na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasulukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Kung makikita natin dito, yung bungad ni Pablo sa kanyang sulat ay patungkol sa ginawa at kung kanino galing ang ebanghelyo. Patungkol kay Jesus, sa biyaya ni Jesus na kung saan siya naghirap, siya namatay, at sa biyaya ng Diyos Ama na siyang nagpadala kay Jesus upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Na nagpapakita na yung ibinabahagi ni Pablo sa mga hentil ay hindi iba sa ebanghelyo na ibinabahagi nila Pedro. Kaya ang unang pinuntahan dito ni Pablo, pinuntahan niya yung mga kapwa mananampalataya, not to prove na siya yung tama at sila yung mali, but to show them na sila ay iisa ng ebanghelyo na pinangahawakan. Regardless na kung sino ang recipient ng ebanghelyo, the gospel will remain as still the same. It's because the gospel is all about Jesus. Not about race, not about tradition, not about preferential. Gospel alone talks about Jesus. Regardless kung sino ang recipient, kung sino ang tatanggap ng ebanghelyo. No? Kaya nga, banggit niya rin dito sa Gospel, sa Galatians chapter 1 verse 9, sabi niya dito, as we have said, o sabi niya, gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap ay hayaan siyang sumpain. Dahil ang pakilala ni Pablo sa ebanghelyo ay patungkol lamang sa ginawa ni Jesus. At patungkol sa pananampalataya kay Jesus, na ang kaligtasan ay patungkol sa habag at biyaya ng Diyos sa atin, kung bakit tayo maliligtas. Hindi tungkol sa pagsunod, hindi tungkol sa paggawa ng utos ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Wala nang iba. Kung meron mang magdadagdag doon sa ebanghelyong doon, ang sabi ni Pablo, sumpain nawa. Kasi gaya ng katotohanan, hindi natin pwedeng baliin o i-divert ang katotohanan batay sa pansariling hangarin ng isang tao. Gaya sa panahon ngayon. Kaya maraming mga tao ang nalililang sa pananampalataya dahil hindi alam ang katotohanan ng ebanghelyo na si Kristo lamang ang siyang sagot sa lahat. Si Kristo ang siyang tulay, ang daan, ang buhay na walang hanggan, na kung saan sa pamamagitan niya tayo ay naligtas. Hindi kayang bayaran, hindi kayang tumbasan ng kahit ninuman, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi po siya, yung iba kasi sasabihin, nag-decide ako manampalataya sa Panginoon. Hindi po ganoon yun . It's because without the working of the Holy Spirit, hindi rin natin kayang manampalataya sa Panginoon. But rather, ang pananampalataya sa Panginoon is a free act of God na kung saan tayo ay Kanyang tinubos, tayo binigyan niya ng uhaw upang tayo ay manampalataya sa Kanya. That's why even yung ating pananampalataya sa Panginoon ay hindi natin sariling gawa. Walang pwedeng magsabing ako ang pumili sa Diyos. Dahil tayo po ay isang makasalanan na hindi natin kayang pumili ng mabuti, kundi lamang sa habag at katwiran ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay nakapamili na lumapit sa Kanya. Kaya nga napakalaking bagay, yung tayo ay nakakaawit sa Kanya, nakakapagpuri sa Kanya. It's because kung wala yung uhaw na yon,
wala yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga ang ebanghelyo ay patungkol lamang kay Kristo. Kaya ngayon paalala rin ni Pablo sa Galatia chapter 1 verse 11 to 12, sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinapangaral ay hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap mula sa tao o tinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ni Jesucristo. Isang napakalaking katotohanan ng ebanghelyo po ay hindi galing mismo sa tao. Yan ay galing sa Diyos at yan ay patungkol lamang kay Jesus. Wala nang iba. At bilang isang iglesia, napakalaking bagay po niyan na dapat po tayo ay nagkakaisa sa ganyang katuruan. Bakit? Kasi kung meron mang ibang katuruan tayong pinangahawakan, magkakaroon po tayo ng hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaisa. Dahil tayo ay nasa iisang katawan ni Kristo at ang isang katawan ay dapat nagkakaisa tulad ng sa kanilang pagsunod sa ulo. At ang ulo ng iglesia ay si Kristo. Okay po. So yun yung ibig sabihin noon na ibinahagi ng Diyos o sa pamamagitan lamang ng pagpapayag kay Jesucristo yung ebanghelyo, kaya tayo nabahaginan nito. Pangalawang bagay na patungkol sa pagkakaisa ng dahil sa ebanghelyo ay may kita po natin dito sa Galatians chapter 2 verse 1 to 2 uli. Pero technically sa verse 2, ang sabi dito, but I do so, no? I did so in private, ginawa ko ito, subalit palihim sa harapan ng mga kinikilalang pinuno, baka sa anumang paraan ako'y tumatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Ibig sabihin nito, nung minute up o nung pinuntahan ni Pablo yung mga pinuno ng ebanghelyo na sila Santiago, sila Pedro, sila Juan, probably yun po yung mga yon, hindi niya ginawa ito ng grand entrance. Hindi siya pumunta doon, tulad nga nasabi ko kanina, para ipakita na, teka, bakit nagkakaroon ng division ng iba na pinapasok itong katuruan na ito, na kayo'y nangangaral sa mga tuli, ako'y nangangaral sa hindi tuli. Hindi siya ganoon. Hindi siya gumawa ng komosyon. Kundi ginawa niya ito ng tahimik. Kinausap niya ang kapwa mananampalataya knowing na iisa lang sila ng itinuturo. At para ilatag sa kanila, ito yung ebanghelyo na aking narinig. Ano ba yun sa inyo? Tingnan natin. Tugma, no? Hindi para gumawa ng komosyon, pero para ipakita na ang bawat mananampalataya ay iisa kay Kristo dahil ang isang nagangaral ng salita ng Diyos ay walang ibang hinahangad, kundi lamang ang kalulatian ng Diyos. Ang ebanghelyo ay patungkol lamang sa kalulatian ng Diyos, wala nang iba. Ang ebanghelyo ay hindi pagalingan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang isang misyonero ay ang isang tao, isang mananampalataya na nangangaral na salita ng Diyos ay wala dapat pagmamalaki sa puso na kaya kong ibahagi ito, sa kabisado ko to, ang dami ko nang nabahaginan, kundi ang ebanghelyo ay patungkol lamang sa biyaya at kalulatian ng Diyos sa ating buhay. Yung pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos, bonus na lamang po yun. Pero ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay patungkol sa kalulatian ng Diyos. Wala nang iba. Kaya si Pablo, nung pumunta siya sa mga kapwa niya mananampalataya at mga mangangaral, ginawa niya ito ng tahimik. Na ang layunin ay upang ayusin kung meron mang pagkakalito. At para pag sila ay nangaral, regardless kung sa mga Hintil man o sa mga Hudyo, walang pagkakaiba. Hindi magiging rason yung Mosaic Law para magkaroon ng division doon sa ebanghelyo na kanilang pinapangaral. Kasi in the first place, hindi naman talaga hadlang dapat yung Mosaic Law, yung batas ni Moses. Yun nga lang, dahil nga sa tradisyon, nung mga mananampalataya noon, they think na sa pagsunod kay Kristo, dapat sumusunod din sila sa batas ni Moises. Na nadadagdagan yung kaisipan na kay Kristo lamang dapat sumusunod ang lahat. At ginawa ito ni Pablo ng tahimik. Dahil para sa kanya, ang pagbabahagi ng ebanghelyo
ay hindi dapat ang batas nino man ang natataas o hindi sino man ang natataas, kundi dapat ang Diyos lamang ang naitataas. Sabi nga sa Galatians chapter 1 verse 13 to 17, sinabi ni Pablo, sapagkat inyo narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas kong inuusig ang iglesia ng Diyos at ay sinikap na wasakin ito. At ako'y nanguna sa Judaismo nang higit kaysa marami sa mga kasing gulang ko ang aking mga kababayan, higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Ipinakita dito ni Pablo na kung meron man dati ang sumusunod sa Judaism, siya yun. Kasi bago siya makakilala sa Panginoon, ang kanyang sinusunod ay yung batas din ni Moises. At kaya siya nag-uusig ng mga mananampalataya noon na sumusunod kay Kristo, it's because for him, during his time, akala niya yun yung tama. Pero dumating yung time na nangusap si Kristo sa kanya at nalaman niya yung totoo na yung kanyang dating pamumuhay na sumusunod sa Judaism ay kanyang tinalikuran at kanyang buong niyakap yung katuruan at kaisipan at katotohanan ng patungkol kay Kristo. Kaya sabi niya dito, kung meron man sa atin na talagang sumusunod dati sa Judaism, ako yon. Kasi isa nga ako sa mga pinuno nun eh. And technically, siya ay isa sa mga nagpapapatay sa mga mananampalataya noon. Pero dahil sa pag-uusap sa kanya ng Panginoon, binago siya ng Diyos at siya'y nangaral hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga Hentil. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa bayang pinili. Hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat. Tayo po ay mga Hentil. Wala po sa ating Hudyo. May Hudyo po ba dito? Wala naman siguro, ano? Lahing Hudyo. Kahit 2%. Wala? Wala naman siguro. So, purong Pinoy. O may Pinoy man, o ibang lahi man, pero walang Hudyo. So, technically, tayo po lahat ay Hentil. Pero dahil sa habag at biyaya at paggamit ng Diyos sa buhay ni Pablo, tayo ay nabahaginan ng Ebanghelyo. Kaya po tayo nandito ngayon. Kahit po tayo ay Hentil. Pero dahil ang Ebanghelyo ay hindi nakabatay kung ikaw man ay Hentil o Hudyo, pero dahil sa ginawa lamang ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo nabahaginan ng Ebanghelyo, ng mabuting balita. Salamat sa Panginoon at hindi ito batay sa lahi, hindi batay sa bayang pinili, kundi batay sa habag at biyaya ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagbubuwis ng buhay para sa atin. No? Para kay Pablo, hindi para sa kanya, kundi para sa kalwalatian ng Diyos. Kaya nga sabi niya dito, tuwang-tuwa siya, na Galatians chapter 1 verse 20 to 24, sabi niya dito, ngunit hindi pa ako mukhaang nakikilala sa mga iglesia ng Judea na kay Kristo. Narinig lamang nila na sinasabi siya na dating umuusig sa atin, ngayon ipinapangaral niya ang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin at sa kanilang nilulahati ng Diyos dahil sa akin. Pagpapakita na kay Pablo, no, kahit hindi siya magpakilala na siya ang binago ng Diyos, yung nalaman niya lang, na alam ng iba yung testimonya ng buhay niya na sila'y nagpuri sa Panginoon dahil sa kanyang buhay, masaya siya doon. Kahit hindi siya ang makita, dahil para sa kanya, ang totoong pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nagdudulot sa atin tungo sa kalwalatian ng Diyos. At kung totoong Ebanghelyo ang ating pinangahawakan, ang isang iglesia ay magkakaisa. Dahil una, ito ay dahil lamang sa Panginoong Yesus. Pangalawa, ang Ebanghelyo ay magtutungo sa atin para magkaisa, hindi para magkawatak-watak. Kasi kung may ibang kaisipan na ang Ebanghelyo ay hindi kay Jesus lamang, magkakaroon talaga ng pagkakawatak-watak. Magkakaroon ng ibang kaisipan na hindi, mas mabait ako sa iyo, mas mabuti ako sa iyo, mas marami ako na itulong. May mas mataas, may mas mababa.
which is hindi po dapat. Walang ganon. Sa harapan at mata ng Diyos, tayo'y pantay-pantay na kanyang tinubos mula sa kasalanan at siya'y namatay para sa ating lahat. Ang Ebanghelyo ay para lamang kay Jesus. Wala nang iba. Yun po yung una. That gospel leads us to unity. Nagdudulot sa atin upang tayo ay magkaisa. Pangalawa, ang Ebanghelyo ay magdudulot sa atin sa katotohanan. Ang totoong Ebanghelyo ay laging maghahantong sa atin lagi sa katotohanan. Hindi sa haka-haka, hindi sa pagkalito, hindi sa pagkakawatak-watak, kundi sa katotohanan dahil ang katotohanan ay galing kay Jesus. Ang Ebanghelyo ay dapat laging magdudulot sa atin sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. May kita po natin yan that gospel leads to truth in Galatians chapter 2 verse 3 to 6 or 3 to 5. Ang sabi dito, subalit maging si Tito na kasama ko ay hindi pinilit na patuli, bagamat isang Griego. Subalit dahil sa mga huwad na kapatid na lihim na ipinasok, na pumasok upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami alipinin. Sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Na ang katotohanan ng ang Ebanghelyo po at ang kaligtasan natin ay hindi batay sa ating galing sa pagsunod kay Kristo. Hindi batay sa pagiging tapat sa pagsunod kay Kristo. Ang ating kaligtasan ay hindi batay kung tayo ay mas magaling o mas nakakasunod kay Kristo. Kundi ang kaligtasan ng isang tao ay nakabatay sa pagsunod ni Kristo sa kanyang Ama doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang katotohanan ng Ebanghelyo. Na kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo, wala po tayo lahat dito ngayon. Ang Ebanghelyo ay batay sa pagsunod ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pagsunod sa krus, sa kanyang kamatayan sa krus, at sa kanyang muling pagkabuhay, lahat yon ay batay sa kanyang ginawa. Walang batay sa ating ginawa, kundi sa kanyang ginawa lamang. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway, ngunit kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya. Upang ang paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamagitan nino na ni Jesucristo na Panginoon natin. It is very clear that the power and the authority of the gospel is based on Jesus' obedience at the cross. Nothing more, nothing less. So we cannot boast. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na ako ay tapat, buong nakakasunod sa Panginoon. Kaya ako mas ibe-bless dapat ng Diyos. Mas okay ang buhay ko sa iyo, kapatid, so dapat kaya ako yung mas pinagpapalay. Walang ganoon. Walang pwedeng magsabi na ako ay mas higit, o ako ay mas nakakasunod, o ako ay mas magaling. Wala rin pwedeng magsabi na ako ay mas maraming nabahaginan, ako ay mas naging tapat sa harapan ng Diyos, na magiging batayan para tayo kanyang iligtas. Yes, there is reward in heaven someday. But it shouldn't be the basis para sabihin natin na ako ay ililigtas ng Diyos dahil ako ay tapat sa Kanya. No.
Yun ay isang malaking kasinungalingan na even before, sa panahon nila Pablo at sa iglesia ng Galacia, yun yung gustong buwagin ni Pablo. Ang kaligtasan na may mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng mabuting gawa ni Jesus. Hindi natin. No? Ito'y dahil sa kanyang pagsunod sa Ama sa krus ng Kalbaryo. In Philippians chapter 2, verse 7 to 8, He emptied Himself by taking the form of the bondservant and being born in the likeness of men. Si Kristo na siyang naging parang katulad ng tao, na siya'y nakita sa katawang tao, siya'y nagpakumbaba at sumunod kahit doon sa krus hanggang sa kamatayan. Even at the point of death, death on the cross, He obeyed. He followed. He obediently sacrificed Himself for the benefit of ours. Para tayo ang makinabang. Kaya po yung kaligtasan na meron po tayo ngayon, hindi po natin pwedeng ipagmalaki sa iba. Hindi natin pwedeng ipagmalaki sa iba na ako'y mahal ng Diyos. Yes, mahal tayo ng Diyos, pero hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa ating ginawa, kaya tayo minahal ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos dahil minahal tayo ng Diyos. Wala nang iba. Ang kanyang biyaya sa pamamagitan ni Kristo, yun ang tunay na ebanghelyo. Hindi dahil tayo ang sumunod at nanandigan sa Kanya. Yes, andun pa rin ang mabuting gawa. Hindi natin pwedeng ipagkait na dapat may mabuting gawa sa ating buhay pananampalataya. Pero hindi siya kasama doon sa equation kung bakit tayo maliligtas. Kumbaga, lagi ko po sinasabi, ang mabuting gawa ay resulta lamang ng ating pananampalataya kay Kristo. Kumbaga, kung ikaw ay totoong sumusunod sa Panginoon, then dapat nandun ang mabuting gawa. Kasi yun ay resulta ng ating pagsunod kay Kristo. Parang ganito, para po mas makuha natin. Dalawang baso na malinaw. Kung isang baso ay may lamang tubig, kapag yan ay isinalin mo sa kabila, hindi ka mag-expect na yan ay magiging soft drinks. Tama po ba? Yan ay puti, malinaw, tubig pa din. Bakit? Kasi yung isinalin mo, tubig. Likewise with our faith, the moment na tayo ay nanampalataya sa Panginoon at siya'y kumilos sa ating buhay, tayo ay nalagyan ng banal na spirito, ang resulta ay mabuting gawa. Bakit? Kasi ang namumuhay sa atin ay ang banal na spirito at dahil sa katwiran ni Kristo, kaya tayo namumuhay sa katwiran. Pastor Job, bakit may iba? Nasa loob na ng iglesia, umalis pa din. Bakit may mga ganoon? Bakit may mga hindi nagpapatuloy? Sila naman ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng isinasalin, tubig. That is the reality. Hindi ibig sabihin na nagsisimba sa loob ng iglesia ay mananampalataya na. Ang tunay na ebanghelyo ay nagsisimula sa puso. Hindi sa pagsisimba, hindi dahil ikaw ay nakakompleto ng linggo sa loob ng isang taon, hindi dahil ikaw ay sumusunod sa Panginoon, kundi dahil sa pagkilos at pagbago ng Diyos sa buhay ng isang tao. Hindi dahil ikaw ay nagsisimba. Ang tunay na mananampalataya at ang tunay na binago at ang tunay na mananampalataya na may ebanghelyo sa buhay ay may pagbabago sa buhay. Dahil nalagyan ng biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa mabuting gawa, kundi tayo ay gumagawa ng mabuting gawa kasi tayo ay nalagyan ng biyaya at habag ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, lamang kay Kristo, wala nang iba. And that is the truth of the gospel. That the gospel is all about Jesus. And on His obedience at the cross, we are saved. Kaya nga po, even yung ating pagtaas ng kamay, pag-awit sa Panginoon, paglilingkod sa Diyos, lahat po yan. Hindi yan utang na loob sa atin ng Diyos. Yan ay utang na loob natin sa Diyos.
Kaya tayo gumagawa ng para sa Diyos kasi alam natin na walang galing sa atin. Lahat ng meron po tayo ngayon, lahat yan ay galing sa Diyos. So kung totoong tayo ay nagpapasalamat at tayo ay tumatanaw ng utang na loob sa Panginoon, may gagawin tayo para sa Diyos. Hindi para sa iglesia, kundi para sa Panginoon. Mind you, we are the church. And we are part of the body of Christ. And as the church, we are obliged to act according to the head of the church, which is Jesus Christ. That's why true gospel is very vital in the church. Because it leads us to move and act as one. Kung merong ibang katuruan, it will ruin. It will cause confusion. It will cause distractions, disruptions with the flow. Kaya nga kung merong ibang puso at hindi nakakaintindi sa katuruan na sinasabi natin at sinasabi ng salita ng Panginoon, pwede niyo po kaming lapitan, mga pastor. Willing na willing po kami ibahagi o ipaliwanag ang bagay na ito. No? Kasi ito ang katotohanan at sinasabi ng salita ng Diyos. Not only that gospel leads to truth and it talks about the obedience of Jesus, but also, may kita natin in verse 6, in verse 6, sabi dito, but from those who were a considerable repute, what they were make no difference to me, God shows no favoritism. Hindi siya nagpakita ng pagtatangi. No? Ang mga pinunong iyon ay hindi nagdagdag ng anuman sa akin. Na nagpapakita na nung nakipag-uusap si Pablo sa ibang mga pinuno ng Ebanghelyo, no? At sa ibang mga katuruan, pinakita niya na yung Ebanghelyong ipinapangaral niya ay totoo rin at pareho rin naman ang Ebanghelyong itinuturo nila Pedro at nila Juan. So for him, yung Ebanghelyong ibinabahagi niya ay hindi iba sa Ebanghelyo na pinangahawakan ng ibang mga apostol. It's just that nagkakaroon ng pagkakawatak kasi pinapasukan ng kaisipan na ang tradisyon ay ito ay para sa mga tuli, ito ay ang sa mga hintil, hindi applicable ang Ebanghelyo, which is a very big no-no. Yun yung sinasabi ni Pablo. Ang Ebanghelyo ay para sa lahat. Na ipinapakita na ang katotohanan ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ay patungkol sa biyaya ng Diyos. Hindi lamang sa obedience ni Jesucristo, kundi sa buong biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa sangkatauhan. Regardless, tulad nga po na sinabi ko kanina, regardless kung anong lahi, anong lipi, anong tradisyon, anong culture ang meron, regardless of those circumstances, gospel is all about God's grace. No? It's about God's grace, but yes, there is God's punishment, pero yung ebanghelyo, ang mabuting balita, nandun ang ebanghelyo at ang biyaya ng Diyos para sa lahat. Kasi technically, lahat tayo ay bounded doon sa paghahatol ng Diyos kasi lahat tayo ay makasalanan. That's why technically, the gospel alone talks about the good news. That the good news is, may biyaya ang Diyos sa atin. At yung biyayang yun ang nagtulak sa atin para tayo ay makarinig ng kanyang mabuting salita. Dahil sinabi na sa Romans chapter 2, verse 25-29, ang sinasabi lang dito, kung ang isang tuli ba ay namumuhay sa batas, ngunit kung isang tuli na sumunod sa isang batas, pero hindi namumuhay sa batas, siya ay parang isang tinuli na namumuhay ng hindi tinuli. Ngunit ang isang hindi tuli, no, that an uncircumcised man na siya'y sumunod sa batas, ay para siyang namumuhay na parang tuli. Kumbaga, ang pagtutuli ay hindi pinapakita yung actual na pagsunod sa Panginoon, but rather circumcision talks about the spirit. Circumcision, which means the cutting of the flesh. That is the meaning of circumcision. Cutting of the foreskin of the flesh.
In the male private part, that is circumcision. But technically, kung titingnan natin mismo, the idea is cutting off the flesh. Which means circumcision alone, the idea of circumcision is cutting off the flesh. And when we apply it in the spiritual sense, it is taking or living in the spiritual manner wherein we follow Christ's righteousness rather than obeying our fleshly desires. That is true circumcision. Circumcision wherein we are choosing to live, pinipili nating mamuhay sa katwiran ng Diyos kesa sa sumunod sa panlaman nating kagustuhan. That is circumcision by the Spirit. So regardless kung sumunod ka man sa Mosaic Law o hindi. Ano sabi doon? Ang sinasabi doon, ang pinakamahalaga sa lahat ay kung ano ang ating ipinapamuhay at sinusundan. So parang ganito lang yan. So parang ikaw ay namumuhay, o kung ikaw parang paano ba logic nun? Kung ikaw ay isang Pilipino, nagpunta ka sa Amerika, pero dala-dala mo pa rin yung ugaling pagka-Pilipino, no? Kumain ka chiclet, tinapon mo sa gilid. Minsan, ganun tayo mga Pinoy eh. Diba? Okay, minsan may pedestrian line, tumawid ka pa rin sa kabila. Diba? Simple habit ng mga Pilipino eh. Pag pumunta ka doon, ikaw ay isang, kahit sabihin mong yung habit mo pa rin ay isang Pilipino. Pero kung ikaw ay sumusunod sa batas nila at you are blending in properly. So parang ganun yung logic. So kahit sabihin mo ikaw ay tuli, pero ikaw ay namumuhay na parang hindi tuli. Kung ikaw ay parang Hudyo, pero ikaw ay namumuhay na parang hentil, walang pinagkaiba. Kung ang hentil ay parang namumuhay na parang Hudyo o sumusunod na may relasyon kay Kristo, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang relasyon at ang ipinapamuhay, yun ang pinakamahalaga sa lahat. No? Kaya nga, sabi ni Pablo sa Galatians chapter 5, verse 2-6, sabi niya dito, makinig kayo. Kung si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. Mind you, sumunod sa Mosaic Law o hindi, walang bearing. Walang pakinabang si Jesus sa bagay na yon. In verse 3, at muli kong pinatotohanan sa bawat taong nagpatuli na siya'y may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Nang sabi, kayo'y hiwalay kay Kristo, kayo'y mga nagnanais, ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, sa pananampalatay, ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So the gospel is all about God's grace. Biyaya ng Diyos na kung saan tayo ay nakasumpong sa pamamagitan ni Kristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, sabi sa Roma 5:1-2, kaya tiyamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Take note, sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa. Sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. Again, sa pamamagitan ng biyaya. Wala nang iba. Walang mabuting gawa, walang pagsunod. Biyaya. Biyaya lamang. No? Sa biyaya ng Panginoon, kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naligtas. Malinaw po.
that gospel, no, the gospel and the church, no, means that the gospel leads us to unity. Tinutulak tayo nito para magkaisa. No, ang totoong ebanghelyo ay magdudulot sa atin para tayo magkaisa. Ang totoong ebanghelyo ay magdudulot sa atin sa katotohanan. And lastly, ang ebanghelyo ay magdudulot sa atin sa misyon. Na kung saan ang misyon na ibinigay sa atin o yung layunin kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon, ito ang magtutulak sa atin para sumunod at gumawa dito. May kita natin yan in Galatians chapter 2 verse 7 to 10 or 7 to 9. Ang sabi dito, kundi nang makita nila na sa akin ay pinagkatiwalang ebanghelyo para sa mga hindi tuli, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang ebanghelyo sa mga tuli, sapagkat ang gumawa sa pamagitan ni Pedro sa pagka-apostol sa mga tuli ay siya ring gumawa sa akin sa pagka-apostol sa mga hentil. At nang malaman nila ang biyaya sa akin pinagkaloob, ang mga kanang kamay ay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, nina Santiago, Cephas at Juan, sila ay tinuturing ng mga haligi upang kami ay pumunta sa mga hintil at sila ay para sa mga tuli. May kita natin dyan that the moment na after nila mag-usap, they find out, nakita nila na walang pagkakaiba. That the gospel alone is all about Jesus regardless of the preference na kung ito man ay para sa hintil o para sa Hudyo. Para sa tuli o hindi tuli, walang pinagkaiba. It's because the gospel is all about Jesus. That after nila mag-usap, they go separate ways. Yung pagkakaisa, yung ebanghelyo para sa mga tuli at hindi tuli, walang pinagkaiba. So nangaral sila para sa mga Hudyo at para sa mga hintil dahil ebanghelyo ay para sa lahat. It's because gospel that leads us to mission. It's because gospel is about Jesus' commission to the church. After the ascension of Jesus Christ, after ni Jesucristo na umakyat patungo sa langit, after niya muling mabuhay, ibinahagi niya ito na ang utos ni Kristo para sa lahat ay ibahagi ang mabuting balita. Ipangaral ang mabuting balita. Wala siyang sinabi dito na ibahagi ang mabuting balita para lamang sa mga tuli o sa mga Hudyo. Kundi ang sabi niya in Matthew chapter 28 verse 19 to 20, go therefore and make disciples to whom? Of all nations. Walang partiality na tinatawag. Wala siyang pinili na bayan lamang. Ito lamang ang babahaginan ninyo. No. He said, go and make disciples of all nations. To proclaim, to share the gospel. Not only to share the gospel, but to make disciples. So ibig sabihin, the mission is not just about sharing the gospel to the chosen people, but rather to everyone. Sa lahat ng nabubuhay, sa lahat ng taong may hininga, the gospel is for everyone. And when we share the gospel, not just to share it to them, but to make them as disciples. It needs a thorough discipleship. It's because that is the commission of Jesus Christ to each and every one of us. So yung ginagawa po nating pagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi po yan utang na loob sa atin ng Diyos, tulad nga po ng sinabi ko kanina. Hindi po siya dahil para lamang gawin natin ito o para meron tayo ambag sa church. Hindi po ganoon. Kumbaga, ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon ay kasama siya nung tayo ay nakapakinig at nanampalataya sa Panginoon. Tila baga, yan ay involuntary act dapat. Gaya ng ating pamumuhay. Ang isang taong buhay ay humihinga. Tama po ba? Kayo po ba iniisip nyo, hihinga ako ngayon, mamaya hindi ako hihinga? O pipigilan ko uli, mamaya hihinga uli ako. Wala pong ganun. Kung mapapansin ninyo, kahit po medyo parang tutuka-tuka na po kayo dyan, nahinga kayo. Tama po ba? Di ba? Konti na lang po, malapit na tayo matapos. No? Kahit tila baga parang, hindi nyo iniisip na hihinga kayo. Bakit? Involuntary eh. Normal na kilos ng katawan ng isang
tao, ang paghinga. Hindi mo pwedeng pigilan, pwede man, pero technically, hihinga ka rin. Ang puso, di mo pwedeng pigilan na hindi yan magpapump. No? Hindi magkocontract. Hindi mo kayang pigilan. Ganon din po sa buhay ng isang mananampalataya. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay dapat involuntary. It's because every time, anywhere, we can always share the gospel. Not just by means of sharing the word of God through words, but through our life and testimony. That is the true meaning of sharing the gospel to other people. By living according to the purpose that God has given to us and the testimony that God has given to us to share the gospel to other people through our lifestyle. Hindi mo pwedeng pigilan. No? Yung pagkilos, yung simpleng reaksyon, yung simpleng pag-deal sa mga sitwasyon, pakikipag-usap, yung simpleng pagsunod o pagsagot sa mga kapitbahay, sa iyong katrabaho, sa iyong kaklase, that is a means of sharing the gospel to other people. It's because that is the commission of Jesus Christ to us. Kaya nga sabi ni Pablo dito in 1 Corinthians 9:16-18, kung ako man ay nagbahagi ng salita ng Diyos, wala akong pakinabang, kundi ito ay hindi ito iniatang sa akin, pero hindi ko dapat siyang ipagmalaki. Dahil ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay ini-entrust sa akin o ipinagkatiwala sa akin, at kung ito man ay aking gagawin, ako'y may pakinabang. Kung hindi ko gagawin, wala akong pakinabang. Kumbaga, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos para kay Pablo, hindi siya pabigat. Hindi siya pabigat. Kumbaga parang normal, kasama siya sa buhay mananampalataya ng isang tao. No? Normal. Kaya nga sabi sa James, Santiago 2:1, my brothers and sisters, do not hold your faith. Huwag niyong panghawakay, huwag ninyo pigilan ang inyong pananampalataya sa kalulatian ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ugaling pagtatangi sa iba. So, ibig sabihin, ang ating pagiging Kristiyano po ay dapat nakikita ng lahat ng tao. So, ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano po natin ay hindi lang po para sa mga taong mababait lang sa atin. Kahit sa mga taong nangutang sa iyo, maging Kristiyano pa rin tayo sa ating pakikisama sa kanila. Kahit sa mga taong nangaaway sa iyo, nagsasabi ng hindi maganda sa iyo, gumagawa ng kwento sa iyo, sa naninira sa iyo, sa umuusig sa iyo, ang ating pananampalataya ay dapat pa rin nagbubunga at nakikita kahit sino ang ating kaharap. Walang pagtatangi. Dahil yon ang totoong ebanghelyo na dapat nakikita sa atin. Dahil ang ebanghelyo, ito ay komisyon ni Jesus para sa ating lahat. And lastly, in gospel leads to mission, may kita natin yan. Ang sabi, ano ang naisin lamang nila Juan sa kanya? Ang kanilang lamang hiling ay aming alalahanin ang mga dukha na siya namang aking pinananabikang gawin. That gospel that leads to mission, that's because gospel is all about God's love. Gospel is about God's love. Kaya merong mabuting balita dahil merong pag-ibig ang Diyos na siyang nais iparating at iparanas sa atin. In 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5, sabi dito, now, brothers and sisters, we have made known to you the grace of God which has been given in the churches of Macedonia, that in a great ordeal, affliction, their abundance of joy and their deep poverty overflowed in wealth and their liberality. It shows na during their time, na yung mga panahon na ito, ang mga mananampalataya, dahil nga sila'y nagkakaisa sa ebanghelyo ng Diyos, sila na mismo ang lumalapit kila Pablo at sa mga pinuno na ang nais nila is magbahagi sa gawain ng Diyos. Magbahagi sa mga kinukulang at sila ay magbahagi para sa iba. Na yung meron sila, ibinabahagi nila para sa iglesia. At yun ang totoong pagkilos ng ebanghelyo sa loob ng iglesia. May pagkukusa. Merong naisin na kung saan makita ang pag-ibig ng Diyos sa
sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa pamamagitan ng panalangin, kundi sa pamamagitan ng pagkilos at pagtulong sa iba. Ibig sabihin, ang church, ang isang iglesia, ay dapat sensitibo sa mga ganitong gawain. Which is, I do believe, ang ating iglesia, salamat sa Panginoon, tayo ay sensitibo sa mga ganitong bagay. So, ang isang iglesia na namumutawi mula sa pag-ibig ng Diyos ay sensitibo kapag ang isang miyembro o ang isang parte ng katawan ng iglesia ni Kristo ay nangangailangan ng tulong, lahat ay kikilos. And I do believe na ang ating iglesia ay ganoon. Kung may pagkukulang man, yes, hindi tayo perfecto, but our God is perfect. We are all still in the working progress. And we as Christians, we as the body of Christ, and we as the church, we must hold on to this gospel. No? Dahil, sabi nga, in 1 John 4:11-14, mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at siya'y sa amin, sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu at nakita namin at sinaksihan na siguro ng Ama ang Anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Meaning to say, our actions, our character, yung ating reaction towards others, brethren, and people, no, that is the result of the true gospel in our lives. At ang totoong ebanghelyo ay nagdudulot sa atin upang kumilos. Hindi lamang sa ating sariling pangailangan, kundi para sa pangailangan sa iglesia, sa katawan ni Kristo, at para sa kanyang kalwalatian. That's why I do believe, ako'y naniniwala, na ang paglilingkod at ang pagkakaroon ng ministeryo ay hindi yaan utang na loob ng Diyos sa atin. Dahil tayo ay parte ng katawan ni Kristo, tayo ay merong ganap at dapat ginagawa sa parte at sa iglesia ng Diyos. Hindi para sa aming mga pastor, hindi para sa apat na sulok ng iglesyang ito, kundi dahil tayo ay parte ng katawan ni Kristo. 3 things that we need to understand as the church in embracing the gospel, sa pagyakap sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay nagdudulot sa atin upang magkaisa. Pagkaisa na kung saan ang ebanghelyo ay patungkol lamang kay Jesus at ang ebanghelyo ay patungkol sa kanyang kalulatian. Ang ebanghelyo ay magdudulot sa atin sa katotohanan. Ang katotohanan ay hindi batay sa ating gawa, kundi sa pagsunod ni Kristo sa krus, at ito ay dahil sa kanyang biyaya sa lahat. At ang ebanghelyo ay magdudulot sa atin para tayo'y kumilos at sumunod sa misyon. Dahil ang ebanghelyo ay ito'y ikinumisyon ni Kristo sa lahat ng mananampalataya. At ang misyon ay ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ng tunay na ebanghelyo, that the true gospel sharpens and transforms believers who is the church. Ang totoong ebanghelyo ay nagbabago sa mga mananampalataya na siyang iglesia. Mind you, brothers and sisters, we are the church. We are the church. Then, as a church, as a body of whom the Christ as the head, leading us towards His image and His glory. In our striving towards the purpose of embracing the true gospel, it leads us towards the image and the glory of God. And as a church, may we, na tayo po, ay sana nagkakaisa sa bagay na ito. That the gospel and the church must be one.